Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Hindi akalain ni Kunching na sa isang iglap ay tataas ang tubig sa kanilang lugar. Wala namang bagyo, pero ubod ng lakas ang ulan sa kanila. Bandang 4:00 ay lampas na ang tubig sa kanila. Lagpas tao na ito. Lagpas sa kanilang ulo, kung kaya't umakyat na siya sa kanilang bubungan. Wala pa naman siyang kasama ngayong araw na to sa bahay. Dahil lumawas sa Maynila ang kanyang anak na lalaki. Madilim na ang paligid. Pero ang mas nakakatakot ay hindi tumitigil ang pagkulog at pagkidlat mula sa langit. At napapisik si Kunching sa tuwing galit na galit at bumubuga ang mabagsik na enerhiya mula sa ulap. Nagdasal siya ng taimtim na tumigil nawa ang ulan. Subalit, tila bingi na yata ang kalangitan. Nagmukhang karagatan na ang paligid. Puro lang tuktok na ng mga bahay ang kanyang nakikita. At kung walang darating na tulong, ay mamamatay siya sapagkat abot na ng tubig hanggang kanilang bubong. Nang sa isang iglap ay may nakita siyang papalapit na ilaw at anino ng malaking bangka. "Tabang! Tabang!" sigaw niya. Tumayo siya sa bubungan at nagpatalon-talon habang isinisigaw mula sa kanyang pinakamalakas na boses ang paghingi ng tulong. Malakas ang ulan at baka hindi na siya marinig pa. Subalit sa hindi inaasahan, narinig ang kanyang panalangin at mukhang narinig naman ang kanyang paghingi ng tulong. Lumapit ang bangka sa kanyang kinaroroonan. Agad niyang nakita ang isa sa mga tao doon. Iyon ang kakilala niyang si Densyo, sapagkat ito ang nasa unahan. At marami na rin ang sakay ng bangka, kung kaya't pasalamat talaga siya na dinaanan siya. "Sakay na dire!" sigaw ni Densyo. Sabay abot ng kamay. Dahan-dahan siyang lumipat sa bangka at napaupo sa isang bangko. At doon niya napagtanto na ang katabi niya ay ang kumare niya palang si Glenda. "Mare, maayo gani. Wala ka na unsa. Hapit na." At sabay nga silang napadasal ng pasasalamat. At hindi nila alam kung saan patungo ang bangka. Mukhang papunta ng bundok dahil ang daan ng bangka ay sa kakahuyan ang tinatahak.
Ang kaninang bayolenteng panahon ay unti-unting humuhupa na. Subalit, nagmistulang isang latian ang kanilang bundok. Dahil sa mataas na tubig, may nadaanan din silang mga kortina ng baging. At nakaapat yata silang kortina ng baging bago na papasok sa kasukalan kung saan nakatayo ang sobrang laking mga puno. At sa gitna nito ay may isang bangka kung saan nakasakay ang isang babae na parang umiilaw sa kaputian. Hanggang sakong ang namumuting buhok nito at sobrang payat na muka na parang lalabas na ang buto. Ganun pa man, napakaganda na itong tingnan. Pinahiram ko kayo ng pera sapagkat nangangailangan kayo. Pero hindi kayo marunong tumapad sa kasunduan. Mutawi ng babae sa malungkot na boses. At dahil nga wala talaga kayong planong magbayad, kaluluwa nyo na lamang ang kukuhanin ko. Tumingin silang lahat kay Densyo na isang kolektor ng utang. Ang akala nila ay sa lalaki ang pera na yun. Madam, may anak pa po akong pinag-aaral. Kapag nakapagtapos na po siya sa susunod na taon, makakabayad din po ako, sabi ng isang ali. Napailing ang nagliliwanag na babae. Sa oras na sumakay ka ng bangka papunta rito, ay iniwan mo na ang iyong mortal na katawan. Lahat kayo ay magiging kaluluwa na. Pagkadinig nun, ay tila biglang may humila kay Kunching. Tila hinatak siya sa tubig. At ang sumunod na pangyayari ay natagpuan na lamang ni Kunching na inaanod siya ng malakas na agos at nilalabanan na ang matinding agos upang hindi malunod at hindi namamalayan na nakakapit siya sa sanbinitong suot-suot niya bilang kwintas. Nang maya-maya lamang ay may humila sa kanyang mga kalalakihan. Pagkatingin niya ay mga rescuer. Nailigtas siya mula sa rumaragas ang agos. Ang iba ay nagsisigawan nang mahila siya mula sa gitna ng rumaragas ang agos. Nakaligtas si Kunching mula sa tiyak na kamatayan. Subalit, ang kanyang mga kasama kanina sa bangka ay hindi na nakita pa.